Isang gin bilog, dalawang mani, isang chicharon pautang, sabi ni Papa. Isang gin bilog, dalawang mani, isang chicharon pautang, sabi ni Papa. Ano nga ulit? Isang gin bilog, dalawang mani, isang chicharon pautang, sabi ni Papa. Kung labanan ng Tagayan, di talaga magpapaw ng Filipino. Parang normal na pangyayari na ata ang makita ng bote ng Red Horse sa kahit anong eskinita. Gabi-gabi naman kasi kahit anong okasyon, lamay man na birthday yan, makikita mong may inuman. Di mo naman masisisi. Sa hirap ng buhay kahit halik ni San Miguel sa labi kakapitan. Dagdag pa ang mga lasing sa kapangyarihan ng mga politiko sa gobyerno. Patagal na ang over ang korupsyon sa bansa. Sukang-suka na nga ang masa sa ikot ng baso. Dahil laging gumuguhit sa lalamunan nila ang alak. Aba, laging kulang daw ang pondo para sa chaser. I am sorry. Kasi para sa mga lasing sa kapangyarihan, ang sama-samang masa sa kanilang mata ay sama-samang masa ang basa. Nakakalasing na, nakakabulol pa. Pero pansinin mo sa inuman, meron talagang handang tumindig at bumoses. Ito yung mga kainuman handang tumawag sa waiter kasi walang itlog yung sisig mong in-order. Kaya ang dokumentaryong ito ay para sa kanila, sa mga taong handang tumindig at isigaw ang hinaing ng masa. Ako si Josh Tin, mula ako sa Anak Bayan PUP. Nagsimula yung mismong pagsama ko sa #NoToJeepney Phase Out noong March last year. Alam naman natin na yung pagsama ko bilang estudyante ay hindi naman layo sa laban ng mga tsuper. Baka mamaya bigla lang din akong tanungin, bakit kayo sumasama sa laban ng mga tsuper? Di naman kayo jeepney driver. Bakit nakahanay kayo sa mga laban ng tsuper? Hindi naman kayo namamasada. Pero sa reality, tayo, mga commuter tayo, di ba? Na pangunahing naaapektuhan ng mismong modernisasyon, huwad na modernisasyon ng gobyerno. Kumbaga, once na mangyari yung modernisasyon, tataas yung presyo ng pamasahe. Hindi lang yon, mawawalan pa ng hanap buhay yung mga jeepney drivers. Doon ko nakita yung kaisahan ko at doon ko nakita yung pagsama ko sa hanay ng mga jeepney drivers, mga commuter at ng sambayan ng Pilipino lumalaban mula sa mga huwad na programa ng gobyerno. Lagi talagang bingi yung gobyerno sa panawagan ng masa. Hanggat nagbibingi-bingihan sila, palakas ng palakas, palawak ng palawak yung sumasama sa mga ganong protesta, sa mga ganong welga, kasama yung mga jeepney drivers. Marami nang napagtagumpayan yung sama-samang protesta, kolektibong pagkilos, at marami nang napatunayan yan sa kasaysayan. Hindi naman mawawala sa loob ng pagkilos bilang isang organisador at bilang isang aktivista, yung mga sakripisyo, kahirapan at yung mismong pag-alay talaga ng buhay mo para sa pagkilos. Dahil alam natin na yung mga ganitong sakripisyong ginagawa natin, may patutunguhan niyang tagumpay. Yung tiwala ko kasi talaga nasa masa eh. Kung iaalay ko din yung sarili ko ng buong buo sa masa at kikilos ako para sa masa, alam ko naman na rin talaga yung patutunguhan at yung direksyon ng mga laban. Dahil alam ko na mapagtatagumpayan lang naman din natin tong mga laban natin, nakasama sila at lumalawak at lumalakas din yung movement talaga. Yung mga ganitong problema, sanga-sanga yan dahil dinudulot yan ng lipunan natin. Once na tumaas yung presyo ng pamasahe, sino ang maaapektuhan? Yung ordinaryong masa, lalo na yung mga yung mga manggagawa natin na binabarat sa pasahod, hindi pa rin tumataas yung sahod nila. Tapos tataas pa yung presyo ng pamasahe. Sino maaapektuhan? Mga manggagawa din. Paano din yung mga estudyante na ganito na nga, binabarat na nga yung magulang nila sa pasahod, mataas pa yung pamasahe, yung mga bilihin tumataas din, di sila din yung maaapektuhan. Kaya yung mismong #NoToJeepney Phase Out campaign, hindi na talaga siya laban ng mga tsuper. Laban siya ng lahat ng masang Pilipino at encompassing siya sa lahat ng mga issue na nararanasan natin sa lipunan. Totoo, meron tayong lugar. Hindi naman yan, anong ambag mo, diba? Ay, may ambagan, charet. Yung mga kabataan, yung lugar niyan, kaya niyan lumabas sa 4 na sulok ng kanyang silid-aralan. At saka alam naman natin na yung ganitong sigla, lakas, kahusayan, katalinuhan ng mga kabataan, saan ba natin ito mahusay na maiaambag talaga? Siyempre, maiaambag natin talaga siya mula sa masa, tungo sa masa, di ba? Para talaga
tagumpayan natin yung mga laban natin na hanggang ngayon nararanasan talaga natin. Hello, mabuhay. Ako si Roan Jason S. Franco, taga-barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal. Isang public servant, particularly sangguniang kabataang kagawad dito sa aming barangay. Since I was elected November 16, nung nanumpa ako 2023 as an official public servant, ang mga na-spearhead na nating mga proyekto sa ilalim ng SK is noong nilaunch natin ng Mayamot Youth Development Council, the localized version in the barangay level ng Local Youth Development Council ng mga city and province. We have also launched the Sitio Youth Leaders Council. We have also launched the Katipunan ng Kabataan Assembly. Tayo din yung nanguna sa ating Abante Botante, ang ating voters education and registration drive noong March. No? So yun yung mga ilan sa mga pinangunahan nating proyekto na ginawa natin nung ngayong naninilbihan tayo bilang SK Kagawad ng Barangay Mayamot. Well, one thing I can tell, ang daling gumawa ng korupsyon sa gobyerno. Hindi naman nawawala yung issue na what if may matira sa budget, bakit pang-swimming na lang natin? What if may matira sa budget, baka pwedeng sayo na lang yan, ganon. Pero yung mga kasama natin, kasama rin yung mga youth natin na nandito, mape-pressure ka talagang gumawa ng tama. Kasi nakikita mo sila nagpapakapagod tapos ikaw chillax ka lang tapos ikaw mangungubra ka ba sa pera ng bayan. Tapos yung mga kasama mo magtrabaho is very dedicated and very passionate sa ginagawa nila. So, hindi siya nakakapagod kasi may mga kasama ka. Yun din yung isa sa mga goal natin dito sa SK Mayamot is to really integrate other organizations outside. The first thing na ginawa natin, dito sa Antipolo, may ginawang maliit na alliance noong nakaraang taon. Ito yung Lingkod Kabataan Antipolo. Binubuo siya ng mga iba't ibang progresibong kabataan dito sa lungsod ng Antipolo. At isa sila sa kinuha nating mga speaker noong ating Katipunan ng Kabataan Assembly na nakapagbigay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa iba't ibang isyong panlipunan dun sa mga kabataan natin dito sa Antipolo. Aside from this, yung ating voters education and registration drive na ginawa natin this year. So yung Angat Scholar PUP, yung finound nating organization way back last year, meron silang program na Angat ang Boto Ko. So this is a voters education caravan na ang target talaga is mga SKs. So yun yung mga isa sa mga partnership na ginawa natin. Naghanap tayo ng mga katulong talaga natin na may parehong prinsipyo at values para magbigay ng mga programa dito sa Barangay Mayamot. Upcoming project namin would be on Pride Month. Kapartner ang Likhaan. Sila yung isa sa mga organisasyon funded by European Union na nagsusulong ng sexual reproductive health and rights para sa mga kabataan. So sila yung magiging contact person namin from the community to SK para makapagbigay ng mga contraceptives, ng mga services patungkol sa sexual reproductive health. So, yun yung mga importansya ng pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon at samahan sa labas sa SK. Siguro, ang masasabi ko para sa mga natatakot pumasok sa public service, tama yun, na may takot sila. Kasi kung wala silang takot na pumasok at wala silang takot sa mga, hindi nila nare-recognize yung mga corruption, yung bulok na sistema, madali silang mapapersuade into going to that direction pag pumasok sila dito. Dapat yung takot mo hindi takot magsilbi, kundi takot na baka mabaluktot ka ng landas. So ako si Jose Marie Oñate. Ako ay secretary at ng Ilog Pasiglahin. Yung advocacy group namin ay lumalaban para sa people-friendly, people-centric cities and also for the protection of Pasig River. Hindi ako magsisinungaling dahil mahirap talaga makipaglaban sa malalaking korporasyon. Pero at the same time, makikita ninyo na maraming mga taong gusto din na makita na protektado at maibalik sa dati nitong buhay. Maraming mga nangyaring mga historical events and also yung mga
tao na naninilahan dito, marami ding connection sa Pasig River. So hindi natin mawawala yun. And yun yung parang nagiging power namin, or yun yung parang ang armas namin para may patuloy at ma-inspire pa na magpatuloy para protektahan ang Ilog Pasig. Ako personally, like, pumasok ko sa Ilog Pasig dahil alam kong mali talaga yung premise ng pagbibuild ng isang expressway sa ibabaw ng river. Unang-una muna yung environmental aspect niya. Masyado siyang environmentally destructive, lalo na sa mga organisms at yung mga animals, and also tayo din as humans, sa air pollution, noise pollution, and pati na rin sa mga sediments na ma-induce ng car traffic sa expressway. Pangalawa, yung social aspect nun, mas makikita natin na mas maraming mawawalan ng tirahan, mas maraming maapektuhan ng kabuhayan, mas maraming pang mga batang hindi na makikita ang kagandahan ng Pasig River. Patuloy lang namin na hinahayag yung ganoon na sentimento dahil alam namin na tama, alam namin na tama, na narapat siya para sa Pilipinas at para sa atin lahat. Normal lang naman na matakot kasi nga hindi natin alam kung ano yung parang moving forward, ano bang mangyayari sa akin pagka tinuloy ko to, ano bang magiging consequences ng ganito, ganyan. Pero if you would think it in a larger perspective, if you would believe talaga in your principles, I think yung takot na yun ay masa-set aside kasi alam mo kung ano yung tama at alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Yun na ipanalo namin na advocacy, mas marami ng tao yung mulat, or mas marami ng tao yung may alam sa Pasig River and yung importance nila. Naririnig or nakikita din ng SMC na ganito pala sentiment ng tao. Akala natin yung pa-advocacy natin super liit lang, pero yung pala nakikita niya yung engagements, nakikita niya na maraming may gusto na i-preserve si Pasig River. Sa Quezon, kapag tinagayan ka ng tanggero, na ay po, makikinig mong sasabihin nila. Ibig sabihin, inaantay kang tanggapin ng tagay. At kung handa ka na, ang palaging sagot, pakinabangan. Kasi sa Quezon, ang lambanog, katas yan ang pag-aani ng niyog. Kaya pakinabangan mo ang pinaghihirapan ng mga taong nagpitas niyan. Kaya sa tagay ng serbisyo para sa masa, Ako si Jason Franco, isang public servant. Ako si Jose Mario Oñate, isang youth advocate. Ako si Josh A. Sarmiento, isang leader estudyante at isang organisador mula sa Anakbayan PUP. At ang advokasya ko ay good governance and active citizenship. Ang aking advokasya ay people-centric urban development and also protection of Ilog Pasig. Ang advokasya ko ay para sa isang makabayan, makamasa at progresibong transportasyon. Tagay para sa masa. Tagay para sa masa. Tagay para sa masa. ngayon, nasa iyo na ang tagi ng serbisyo para sa masa. Ang hamon namin, na ay po, pakinabangan.